Alam mo guys, it's funny. Kasi majority ng tao is kapag may bago or may isang bagay sila na gustong gawin, ang laging tinitignan nila or yung finofocusan nila is yung mawawala or yung baka mawala sa kanila kapag ginawa yon. So parang yung cause of action. Now, strangely, hindi iniisip ng tao yung tinatawag na cause of inaction. Ano yun? Ano ba yung nawawala sa'yo kapag hindi mo sinubukan or hindi mo ginawa yung isang bagay na yun? Nagigets yung idea? Let's say for example, gusto mong matuto ng trading. Kunwari lang, trading. Tapos nakitaan ng tao na itong nagbebenta ng trading training, forex trading training or seminar or coaching or whatsoever. Yung cost kunwari nun 5,000 pesos per month. Yung tao, yung initial reaction niya, ang tinitignan niya is magkano yung mawawala sa kanya. So, kapag ginawa ko to, kapag natalo ako dito, matatalo ako ng 5,000 pesos. Yun yung usual train of thought natin. Pero, hindi natin iniisip kung ano ba yung nawawala sa'yo kapag hindi mo sinubukan or hindi mo ginawa yung isang bagay, which is cause of inaction. Kung yung trading kunwari na skill is magbibigay sa'yo, let's say, an extra 20,000 pesos per month. Kunwari kung nagte-trade ka, kunwari lang naman, for example. So, ibig sabihin, every time na hindi ka nagte-trade at hindi mo inaaral mag-trade, nawawalan ka ng 20,000 pesos per month. So, yun yung cost of inaction mo. Yun yung guys, yun yung parang minsan yung mindset na pumapatay sa atin. Yun yung naglalak para ma-unlock natin yung next level. Na bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi guys, minsan, marami tayong opportunities na nakita natin dati na pinagsisisihan natin ngayon. Sobrang dami guys. Kayo na mag-comment sa baba kung ano man yun. Kung matanda ka naman na or kung may ganong mga opportunity yung parang the one that got away na opportunity sa'yo. So bakit ko pinupunto sa inyo to? Yun nga, maraming mga opportunities na dadaan sa buhay natin na akala natin malaki yung mawawala sa atin kapag ginawa natin yon. Pero in reality, mas malaki yung mawawala sa atin kapag hindi natin ginawa yun. And that's called cause of inaction. 2025, nakita ko ang daming mga since ito yung contents ko, di ba guys, more of business, personal development, at saka sales. Ito yung focus ko. Ang dami nagko-comment nung January, February sa post ko na mag-start na sila mag-content. 2025, di ko makalimutan yun kasi yung time na sumisikat ako dito sa TikTok. Ngayon, dami nagko-comment. Pero, majority of them, wala namang ginawa. Hanggang plano lang, hanggang hype lang, motivation lang. 2026 na. So, ibig sabihin, meron na silang almost 1 year na cause of inaction. Ang dami na nawala sa kanila. And strangely enough, yung mga taong nag-lock in kahit nung February, ng March, April, May last year, na nag-affiliate marketing ngayon, ang yaman na nila, dami na nilang kinikitang pera. So, nakuha nila yon, na-recoup nila yon kasi nag-take action lang sila. So, again, ano ba yung pinaka-main point ko dito? Guys, instead of, sometimes, kapag may opportunity lalapit sa inyo, instead of thinking, ano ba yung bagay na mawawala sa'yo kapag ginawa mo to, why not try ask yourself, kapag ginawa ko ba to, kapag hindi ko to ginawa, ano yung mga possible mawala sa akin? Yun yung naririnig yung ignorance tax na tinatawag. Kapag hindi mo kina-check or tinatry isang bagay, may tax yun, hindi mo lang napapansin. So sana guys, nakatulong to, 2026 na, January na, marami na nang magsaset ng goal. Nakita ko nga sa gym guys, wala na ulit tao. Third week na ngayon ng January. Nung first week, ang daming tao. Second week, daming tao. Third week, wala na. Wala na yung mga nag-lock in, nagpapaganda ng katawan. So, ang nakakatawa dito sa buhay, konti lang talaga yung para tao sa, alam mo yun, para maging okay at para ma-hit nila yung goal nila. Kasi consistency, kalaban mo, discipline, etc. Pero ang pinaka-importante guys, action. Kailan mo a-actionan, kailan mo i-execute yung pinaplano mo. Kasi baka yung pinaplano mo ngayon, 2020 mo pa pinaplano yan. Dumaan na yung pandemic, di mo pa rin siya natatapos. Dumaan na yung tapos na yung pandemic, wala pa rin. 2026 na, January 2026. Hayaan mo na naman ba na i-content ko ulit tong content na to next year ng January sa 2027. So sana na-remind kayo dito. Kasi guys, mabilis lang yung oras. Gugulat ka na lang, 30 ka na. Tapos wala ka pa na-achieve.
So, konting ano lang, konting realization lang. And syempre, as a reminder din sa sarili ko, reflection ko to always take action. So, yun lang. Trabaho tayo. Good luck this 2026. Peace.